Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay darako na sa ating pong gawain, ang gawain ng pananalangin. Welcome po sa ating pong prayer meeting. Ang ating pong church ay Balut Christian Church. At para po sa ating pong mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan, ganoon din sa mga kapatiran na pauwi pa lang ng kanilang mga tahanan. Tayo ngayon ay magsisimula na sa ating pong gawain sa gabing ito. At ating pong idudulog unang-una ang ating pong bansang Pilipinas. Ating pong idulog ang ating pong bansang Pilipinas. Ama naming Diyos na banal, dakila, tapat at patuloy na andyan palagi, laging gumagabay sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa nagdaang araw kung saan inyong ipinaranas sa amin ang inyong pag-iingat, O Diyos, at maayos na kalusugan sa bawat isa. Maraming salamat din, O Diyos, sa patuloy na provisyon na iyong ginagawa, O Diyos, at ipinagkakaloob, O Diyos. At amin pong tinataas ang aming pong bansang Pilipinas sa gabing ito. Patuloy na kami, O Diyos, ay humihingi ng anumang pong aming nagawang pagkakasala, pagkukulang sa inyong harapan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Patuloy po kaming inyong pakalinisin ng iyong banal na dugo at patuloy na paging dapatin kami sa aming pong paglapit sa gabing ito. At sa oras pong ito, O Diyos, amin pong itinataas sa iyo ang buhay ng aming pong President Bongbong Marcos sa kanya pong task na ipinagkaloob mo po sa kanya bilang aming pong Pangulo ng bansang ito. Dalangin po namin ang inyong pagsama po sa kanya sa lahat ng mga gampanin niya, O Diyos, sa bawat araw, sa kanyang harap sa mga pangangailangan ng bansang ito. Higit sa lahat sa mga problema na sa araw-araw na kanyang kinakaharap. Dalangin po namin ang karunungan, ang kapayapaang nagmumula sa iyo, O Diyos, ay iyong ipagkaloob sa amin pong Pangulo. At patuloy, O Diyos, na iyong siyang gabayan at patuloy na tulungan na harapin at tunay na may karunungan na masolusyonan ang anumang pong problema na kanyang kinakaharap sa ikakaayos at ikagaganda ng kalagayan po ng aming pong bansa. Dalangin po namin patuloy na bigyan mo siya ng katatagan sa mga batikos na kanyang tinatanggap sa bawat araw, ang iyong tunay na kalakasan na nagmumula sa iyo, O Diyos, sa iyong patuloy na ipagkaloob sa Kanya upang Kanyang magampanan, O Diyos, ang Kanyang tungkulin bilang aming pong Pangulo ng bansang Pilipinas. Dalangin na rin po namin na patuloy yung mga tagumpay. Kami ay nagpapasalamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na sa kabila ng matinding labanan sa bawat mga oposisyon ng gobyerno na
Dalangin po namin patuloy na magkaroon po ng linaw sa puso, isipan ng bawat mamamayang Pilipino na dumating man kami sa oras ng election muli. Dalangin po namin na sa mga nangyayari ngayon ay magkaroon po ng tunay na aral po sa bawat isa yung mga nangyayari ngayon at tunay na makapili, tunay na makapaglagay kami kung may susunod man o Diyos sa aming pong presidente, nakapalit niya, kahalili niya. Dalangin po namin na tunay nga na ang bansang ito ay magkakaroon ng kapayapaan, katiwasayan o Diyos, at tunay na paglago sa larangan ng ekonomiya. Patuloy namin pong itong itinataas sa inyo o Diyos. Dalangin po namin na patuloy niyong gabayan ang aming po mga economists, na magkaroon sila ng mga tamang estratehiya o Diyos kung paano mapapalakas ang aming pong ekonomiya sa bansang ito. Dalangin din rin po namin o Diyos yung amin pong patuloy na pagsubaybay sa mga usapin patungkol po sa flood control. We pray po, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng kaayusan sa itinalaga ng presidente kay Vince Dizon. O Diyos, we pray po, Panginoon, ikaw ang siyang gagabay sa kanya upang maiayos ang DPWH, O God. We pray po, Panginoon, na patuloy na lingapin mo ang mga leaders na ito na tunay na naglilingkod, tunay na gumagawa ng paraan para sa ikakaayos at ikagaganda ng aming pong bansang Pilipinas. Dalangin din po namin, O Diyos, ang patuloy na mga proyekto na ginagawa po ng aming pong presidente, ng aming pong gobyerno. We pray po, Panginoon, na patuloy na maging daan ito upang ang bawat mamamayang Pilipino, O Diyos, ay magkaisa, magkaroon ng tunay na iisang puso, iisang kaisipan na ang bansang ito ay magiging matatag na bansa at tunay na andoon yung pagmamahalan bilang mga mamamayang Pilipino. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mo po sa aming pong bansa. Kahit may mga threat, may mga kaguluhan, ay kami nagpapasalamat sapagkat patuloy na ikaw ang tunay na aming Diyos na nagbabalanse ng lahat ng sitwasyon. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na may hawak ng bawat sitwasyon, O Diyos, lalong-lalo na sa aming pong bansa. Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming tunay na papanaligan at patuloy na aming masasandalan sa mga sitwasyon na kinaharap at kakaharapin pa ng aming pong bansa. Salamat po, Panginoon, at patuloy tulungan mo ang bawat mga leader mula po sa aming presidente hanggang sa barangay area ng aming pong mga bansa, O Diyos, na aming pong sa bawat sulok ng aming bansa, O Diyos, ay tunay na ang bawat mga nanunungkulan hanggang sa bawat barangay ay tunay na makita nila kung gaano ikaw makapangyarihan, O Diyos, sa bansang ito, na ikaw ang Diyos na siyang tunay na nagmamahal, tunay na nagbibigay ng katiwasayan at tunay na ikakaayos ng bansang ito. Ang naisin mo lamang po, O Diyos, ay makita ng aming pong mga kababayan, ng bawat mamamayang Pilipino, na ikaw ang tunay na Diyos na dapat nilang lapitan at tunay na panaligan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po, O Diyos, bilang mga lingkod mo ay meron ka pong layunin, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. At dalangin po namin patuloy na gamitin mo ang aming buhay para po sa aming po mga kababayan na meron pong mga question, mga agam-agam at alinlangan sa kanilang mga buhay, O Diyos. Spiritually ay
amin pong inilalapit, O Diyos, ang bawat mamamayang Pilipino na patuloy, O Diyos, na ah, masumpungan po nila yung spiritual na kagalingan po, O Diyos. At dalangin din rin po namin, O Diyos, ang amin pong mga kababayan na ah, patuloy na humaharap sa hamon ng buhay. At dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na lumakas yung programa ng aming pong gobyerno upang maabot po, O Diyos, yung mga kababayan po namin na nagdarahop, O Diyos. At tunay na dumating kami sa panahon na kung saan walang Pilipinong magugutom, O Diyos. Bawat tahanan ay mayroong pagkain, mayroong pangangailangan ang bawat pamilya. And we pray po, Panginoon, yung patuloy na kapayapaan po sa bawat pamilya ng mamamayang Pilipino. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo ng pananalangin at kami ay makadulog sa iyo. Mailapit namin sa iyo ang lahat ng concern po para sa aming pong bansang Pilipinas. Dalangin po namin patuloy na ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa aming pong bansa at patuloy na ikaw ang maging Diyos at Panginoon ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang aming samadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Patuloy po tayong dumulog sa diwa ng panalangin at patuloy nating ilapit sa ating dakilang Diyos ang nangyayari sa international na kalagayan. Panginoon po namin Diyos, kami po ay lumalapit muli na may kababaang loob po, Lord God, na nagpapasalamat po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa iyong habag at mga biyayaan niyo nga po, Lord God, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa buhay po namin. Dalangin ko rin po, Lord God, ang nangyayari nga po, Lord God, sa international na kalagayan nga po, Lord God. Kung saan po nakapaloob po rito ang bawat isang mga OFW po namin na nagtatrabaho sa bawat mga bansa, O Diyos. Iniwala po kami kung paano nyo po sila dinako nga po, Lord God, sa kanila po mga pinagtatrabuhan ng mga bansa, O Diyos, na payapa, O Diyos. Naniniwala po ko, Lord God, na sila po ay makakawirin din po, Lord God, sa bawat pamilya po nila na naiwan din po rito po, Lord God, sa bansang Pilipinas at makakapiling po nila na maayos ang mga mahal po nila sa buhay sa bansang Pilipinas na ito. Salamat po, Lord God, sa bawat buhay ng bawat isang mga OFW po namin, maging sa bawat mga kapatid po namin sa Balot Christian Church na nagtatrabaho bilang isang OFW. Patuloy niyo pong ingatan, gabayan niyo rin po at samahan niyo rin po ang ayong po mga kapatid po namin na sa Balot Christian Church na mga OFW, O Diyos. Patuloy niyo po yung ingatan ang buhay po nila, O Diyos, at patuloy niyo po silang bigyan ng kagalakan, ng kaaliwan na nagmumula po, Lord God, sa inyong mga salita niyo nga po, Lord God, maging sa mga narinig po nilang mga mensahe, O Diyos, gamit nga po, Lord God, ang online nga po, Lord God, na service sa Balot Christian Church po, Lord God. Dalangin po namin patuloy po nilang suportahan ang gawain din po, Lord God. Bagamat sila po ay nasa ibang bansa bilang OFW, O Diyos, niniwala po kami na sila po ay kaisa rin po namin po, Lord God, na sumusuporta sa gawain po para po sa iyo, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Dalangin ko rin po, Lord God, ang nangyayaring kalagayan sa international nga po, Lord God, maging kung saan po nakapalo po rito ang buong kabuuan ng Asia country, Europe country, American country, O Diyos, maging mga Muslim country nga po, Lord God, ng bawat sangay po nito, O Diyos. Maging dalangin ko rin po, Lord God, maging ang bawat isang mga bansa, O Diyos, na wala akong pagkakilala sa iyo. Dalangin ko nga po, Lord God, naway patuloy po kayong gumamit ng mga kabataan, ito man po ay lalaki, babae o matanda, O Diyos. Gamitin niyo po ang bawat isa, O Diyos, na meron pong katapangan na maipahayag po palagi ang mabuting balita niyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga buhay po nila, O Diyos, na bagamat yung mga bansa po, Lord God, na kanila pong tinutuluyan nga po, Lord God, na napakahirap magbahagi ng salita niyo nga po, Lord God. Pero salamat po, Lord God, na meron pong mga katapangan na ganito po, Lord God, na mga tao, O Diyos, na para
i-share po nila ang kabutihan nyo nga po, maging ang salita nyo nga po, Lord God, sa lahat ng mga tao, O Diyos. Dalangin ko rin po, Lord God, patuloy nyo pong gamitin ang bawat isang mga Christian group nga po, Lord God, sa lahat ng mga bansa, O Diyos. Kung saan po sila po, Lord God, ng mga bansa, O Diyos, gamitin nyo po ang buhay po nila, O Diyos, na bigyan nyo po sila ng katapangan, O Diyos, na maipahayag po nilang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Ito man po ay napapanood o kahit hindi napapanood, ay kailangan maipahayag palagi ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, maging yung mga nangyaring kaguluhan sa international nga po, Lord God, ipagkaloob nyo rin po ang kapayapaan na kanila pong iniling po nila sa kanilang pong mga bayan po nila, maging sa bansa po nila, maging ang bansang Israel. Patuloy nyo pong bigyan ng kapayapaan nga po, Lord God, maging ang mga karating bayan po nito, O Diyos, sa bansang Israel nga po, Lord God, bigyan niyo po ng kapayapaan, O Diyos, at lagi pong may palaganap palagi ang mabuting balita niyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa bansang pinili niyo nga po, Lord God, ang bansang Israel po, Lord God, kung saan po nagsimula po, Lord God, ang paghahayag ng mabuting balita niyo nga po, Lord God. Hindi po sa mga Hebrew mo lamang po, Lord God, kundi nangyari po ito po, Lord God, maging sa mga hentil nga po, Lord God, ang paghahayag ng mabuting balita nyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, na naging malawak po, Lord God, ang pag-share ng Word of God nga po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, maging sa mga bansa rin po, Lord God, na kung saan po, Lord God, laganap din po ang mga sakit, karamdaman. Ipagkaloob nyo po, Lord God, sa mga bansa na ito, O Diyos, ang kagalingan nga po, Lord God, sa bawat mga tao, O Diyos. Naniniwala po ko, Lord God, na kung sila po ay patuloy na lalapit po, Lord God, tatawag po, Lord God, sa tunay na Diyos po, Lord God, sila po ay makakarinig po, Lord God, ng mabuting balita nyo nga po, Lord God. Naniniwala po ko, Lord God, na magiging mapayapa po, Lord God, ang buhay po nila, O Diyos. Salamat po, Lord God. Lord, kayo na pong bahala, O Diyos, naway ang bawat panalangin po namin, maging sa international na kalagayan, naniniwala po kami na hindi po ito nasasayang, O Diyos, kundi ito po ay laging nagkakaroon ng kabuluhan po, Lord God. Salamat po, Lord God. Naway ito po aming samo at panalangin na may kalakip na pagtitiwala at pasalamat sa nag-iisang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Dakilang Diyos, patuloy po kami lumalapit sa iyo sa oras na ito. Patuloy nga po namin tinataas ang pangalan mo. Ayos ka namin bigyan ng karangalan, kaluwalhatian, dakilain, Panginoon, ang pangalan mo lamang, O Diyos, at tunay nga po, salamat sa kalayaan na kami patuloy na makalapit sa iyo sa oras na ito. Lord, forgive us for our sins, Lord, and cleanse us, Father God, Lord Jesus, every sin, iniquities, Lord, in our hearts, even sa mind namin, Panginoon. Patawarin mo nga po kami sa pangalan ni Jesus. At salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong biyaya at habag, Panginoon. Kaya palaya kaming nakakalapit sa iyo. Sa oras na ito, tinatas ko nga po sa iyo mga kasamaang ko, mga liderato ng iglesia, na tunay nga ikaw nga po ang humawak sa buhay ng bawat isa. Ikaw nga po, Panginoon, patuloy na manguna, pagi sa kanilang mga pamilya, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay. At yan nga po kay Brother Lothar, Panginoon. Diyan, Panginoong Jesus, si Tonet, Panginoon. Diyan si Neil, si Grace, Lord Jesus. At patuloy na pagpapalakas mo nga po kay Brother Neil, Panginoon. Even, Panginoon, kay Brother Andoy, Lord, at si Sir Carol, Panginoon. Patuloy mo silang pangunahan. Patuloy mo bigyan din ng kalakasan, kagalingan, nagmumula sa iyo si Brother Andoy, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, Panginoon. In even si Minnie, Lord, ay tinataas po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa kanilang mga pamilya ay tinatas natin sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo nga po at patuloy na bigyan ng magandang kalusugan, gandang pangangatawan, Panginoon, at provision mo sa buhay ng bawat isa, sa financial, material, physical, Panginoon. Maraming salamat nga po. Even sa mga workers namin, Panginoon, salamat sa kasipagan ng bawat isa, sa aming mga leaders at mga workers, Lord. Sa buhay, Panginoon, ni Mary Ann, salamat. Paano mo siya ginagamit, Panginoon, dito sa iglesia. Andyan, Panginoon, si Edwin, si Jeff,
si Beth, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin mightily, Lord. In the name of Jesus Christ, even our finance committee. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Lisa, sa buhay ni Architect Jerome, at ganoon din kay Sister Joe, Panginoon. Lord, salamat, patuloy mo silang bigyan ng wisdom, knowledge, Lord, na nagmumula sa iyo, lalo sa sa pagsasaayos sa aming kapirahan mo nga po, Panginoon. At salamat dahil you will multiply, Father God, Lord, ang finances ng Balut Christian Church, Father God. Salamat, Panginoon. At ganun din, Lord, salamat dahil tunay nga po na ginamit nga po si Brother Glenmar, Panginoon, para, Lord, sa problema namin sa financial statement namin, Panginoon, sa FS namin na isasubmit sa SEC. Salamat po sa kanyang availability, sa kanyang buhay, Panginoon, na andyan, Lord, na willing tumulong, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mo siyang pagpalain ng kanyang pamilya, Panginoon. At tunay nga po na salamat na hindi niya nga po nakakalimutan ang Balut Christian Church, Lord. Patuloy nga, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan at karunungan na nagmumula sa iyo. Bless mo rin po ang team ng Finance Committee, Lord. At ngayon, Panginoon, ay sa patuloy na pagkilos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord. At maging, Lord, salamat dahil tunay nga po na yung mga requirements na kailangan po na kahit nagkasabay-sabay po ang problema namin sa SEC, Lord, at sa BIR, Panginoon, na sinabi nga one step at a time. Pero, Lord, sa sitwasyon ngayon, hiningi nga po namin ang patnubay mo nga po at gabay, Panginoon, sa amin. At naniniwala kami na lahat ng ito magkakaroon po sa kaayusan sa tulong mo, Panginoon. Maraming salamat nga po, Lord. At patuloy, Lord, tinatas ko sa iyo na ang problema namin sa BIR, na ikaw nga po nga ayos, Lord, na nabuksan nga po, Panginoon, ito. Pero nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan na isasaayos mo po ang lahat ng ito, Panginoon. At maging, Lord, dalangin po namin na tulungan mo nga po kami na patuloy, Lord, magkaisa, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, na nangyayaring ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa sitwasyon na to, Panginoon, ay makita namin, Panginoon, na ang patnubay mo at gabay, Panginoon. Give us one spirit, one heart, one mind. Give us unity, Panginoon, at pati mo kami buklo rin ng iyong pag-ibig, Panginoon. And at salamat sa aming mga spiritual leaders rin, Panginoon, na ginagamit mo rito sa buhay, Panginoon, ni Pastor Edwin. Lord, salamat sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo siyang gabayan, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay. Lord, ang kanyang mga pangailangan, patuloy mong katagpuin, Panginoon. At ganoon patuloy bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Diyan din, Panginoon, si Pastor Romy. Salamat, Lord, sa another year na pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ni Sister Juliet, Lord. Continue to bless them, Lord. Ang kanilang mga anak, si Jonathan, kanyang pamilya, at ganoon din si Hannah. Lord, pagpalain mo nga po, Panginoon, at ang pamilyang ito, Lord. Natagpuin mo sila sa kanilang mga pangailangan financial, Lord. Bigyan si Pastor Arlan, Lord, salamat sa kanyang mga anak, salamat sa kanyang ministry, salamat, Panginoon, sa kanyang mga apo. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Lord, bless mo nga mga pastors namin. Lord, alam mo mga pangailangan nila, financial, material, physical, Panginoon. At patuloy nga na maranasan nga po nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy, Lord, na makita po ng bawat isa kung gaano kakabuti sa kanila na andyan ka, na araw-araw ay sinusubaybayan mo nga po sila, Panginoon. Bigyan ka naman sa buhay, ang kanilang pamilya, Panginoon. At dalangin din po namin na mga trabaho ng bawat isa mula sa mga leaders, Panginoon, sa mga workers, ang mga spiritual leaders, Lord, ay ikaw nga po ang magpala, Panginoon. At ikaw, Panginoon, patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Pangunahan mo nga po kami sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare, Lord Jesus, na healing sa may mga karamdaman, Panginoon. We declare, Lord Jesus, yung good health and strength na nagmumula sa iyo, wisdom and understanding, Lord,
knowledge that comes from you, Father God. At puspusin mo nga po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. And tomorrow, Lord, sa meeting namin with Pastor Jojo, Lord, dalangin po namin na ikaw nga po ang manguna sa amin, Panginoon. We declare yung good atmosphere tomorrow, Panginoon. At patuloy, Lord, na buksan mo ang mga puso't isipan, Panginoon, dun sa nais mong ipakita sa bawat isa sa amin. Nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na magkaroon kami ng patuloy na respect to each other, Father God, in Jesus, sa leaders, Panginoon. At ganun din, Panginoon, na tulungan mo kami na mag-work as a team, Lord, in the name of Jesus Christ. Lord, we believe in your power, we believe in your mighty hands, Father God. At tunay nga po na sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon, sa lahat, Lord, ng bukas, Panginoon, at binibigay po namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. And even, Lord, ang aming sitwasyon, Panginoon, status, Panginoon, sa SIBAP, Panginoon, ay binibigay din po namin ito sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan, kadakilang katapatan, Panginoon. We give back all the praises and glory to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, Jesus. So we praise to your name, O Lord. Hallelujah. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito'y sama-sama namin, Panginoon, na itinataas sa iyo, Panginoon, ang Lampano family, ang pamilya ni Sister Lisa, gayon din ang pamilya ni Sister Nati, at ang pamilya ni Brother Lester, Panginoon. Lord, lahat po sila ay aming itinataas sa iyo, Panginoon, na patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan, kalakasan ng pangatawan, at patuloy mo ibuhos sa masaganang biyaya, ipapapala sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga kailingan, maging ito'y pinansyal, material, pisikal at espiritual. Tunay nga po, Diyos, na patuloy mo po rin silang palalimin sa kanilang pananampalataya, Panginoon, maging matatag at patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo po sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy nila, Panginoon, na pagtawag at pagkilala sa iyo, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, ang bawat ministry ng Balod Christian Church, Panginoon. Una, ang aming children ministry, sa pangunguna po ng aming kapatid, Sister Marian Lumukso, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo po siyang bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan na magagamit niya sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. At bigyan mo rin po siya, Panginoon, ng karagdagang kaalaman, karunungan upang na sa gayong, Panginoon, ito'y magamit niya, Panginoon, sa patuloy niya, Panginoon, ng pagtuturo sa mga bata, Panginoon. Ikaw din po mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, materials na gagamitin niya sa pagtuturo sa mga bata, Panginoon, maging ang mga libro, Panginoon, o mga typewriting, Panginoon, o crayon, lapis, Panginoon, na sa gayon, O Diyos, ay ito, Panginoon, ay magamit ng mga bata, Panginoon, sa kanilang pag-aaral tuwing araw ng linggo, Panginoon. Lord, dalahin ko rin ang mga bata nito na kanyang tinuturuan, ay lagi mo rin po sila po proteksyon ng Panginoon, ilalayo sa anumang uri na sakit, karamdaman, bagkos pahiram mo po sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, bigyan mo rin sila ng karunungan na nagagaling sa iyo, Panginoon, na sa kanilang pag-aaral, Panginoon, ay tinuturo sa kanila ng kanilang guro, Panginoon. Ito ay matanim sa kanilang puso at isipan, hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, ay maalala at madala nila ito na sila'y mamuhay, na may pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Gamitin mo rin ang mga bata na ito, Panginoon, na ang kanilang mga natututunan sa kanilang children ministry study na ito, Panginoon, ay patuloy nila itong maibahagi rin sa kanilang mga magulang, Panginoon, at kapatid, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kabataan, ang aming youth leader, si Brother Jerome, Panginoon. Lord, dalahin ko na patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan na magagamit niya sa kanyang paghahanap buhay, at iingatan mo po siya sa kanyang pagbibiyahe, Panginoon, ilalayo sa anumang sakuna, Panginoon, o disgrasya. Lord, ikaw ang patuloy na gumabay pumatnubay sa kanya. Bigyan mo rin po siya ng karagdagang kaalaman, karunungan sa iyong salita, Panginoon, upang magamit niya ito ng kanyang maibahagi, Panginoon, sa mga kabataan na ipinagkatiwala mo po sa kanya na kanyang tinuturuan, Panginoon. Lord, dalahin ko po na ikaw po, Panginoon, mag-provide ng kanyang mga materials, Panginoon, na magagamit niya sa pagtuturo sa mga kabataan na ito, Panginoon. Lord, we pray din ng mga kabataan ng kanyang tinuturuan. Nawa po, Panginoon,
na ipatuloy mo rin po sila, Panginoon, ang bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan, ilayo sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon, at maging sa impluensya ng masama, Panginoon, sa panahon namin ito, Panginoon, at lalo, Panginoon, ay bigyan mo po sila ng proteksyon na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa mga kabataan na ito, Panginoon, na ang kanila ng pag-aaralan na iyong salita, Panginoon, ay patuloy nito magamit nila, Panginoon, upang sila maging matatag, matibay sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng kanila natututunan, Panginoon, ay kanila rin itong maibahagi, mai-share sa mga katulad nilang kabataan, sa kanilang mga kamag-aral, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kalaro, o sa kanilang mga kapitbahay, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na may plano ka sa aming mga kabataan na ito, Panginoon, na darating ang time na sila rin ay itatayo mo mga leader na magiging kapalit namin, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, na lalo na ikaw ang kumilos sa kanila, lalo na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala sa bawat kabataan na ito, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, ang aming worship team, Panginoon, ang aming mga tagapagpaawit, ang aming mga instrumentalist, Panginoon, at gayon din, Panginoon, ang aming tumatayong mga presider, Panginoon, at maging ang mga lingkod mo, Panginoon, ay tinatayo mo, Panginoon, nangangaral na yung salita. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy na ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at patuloy na ang kapuspusan na yung banal na Espiritu Santo ay maranasan at madama ng bawat anak mo, Panginoon, upang magamit nila ito sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang aming worship team na ito, Panginoon, na maging daluyan na yung banal na presensya, Panginoon, hindi lamang dito sa loob ng bahay samba mo, Panginoon, maging sa mga nakikinig at nanonood ng iyong gawain na ito, Panginoon, dito sa aming bansa at maging sa ibang bansa, Panginoon. Naway maging pagpapala rin sa kanila ang gawain mong ito, Panginoon. Lord, salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, we pray din ang aming audio vision, Panginoon, media na ginagamit mo, Panginoon, na sila Sister Joe, Panginoon, gayon din si Brother Andrew, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang buhay, salamat sa karunungan na ipinagkaloob mo sa kanila na nagagamit nila sa ministeryo na ipinagkatiwala mo po sa kanila, Panginoon. Nawa po, Panginoon, madagdagan pa ang kaalaman na ito na maibahagi mo sa kanila, Panginoon, upang ito ay kanilang magamit, Panginoon, sa patuloy ng pagpapalagahan ng Panginoon at sa ere, Panginoon, ng iyong mga gawain, Panginoon, upang marami pa, Panginoon, na makarinig at makapanood ng iyong mga gawain na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, dagdagan mo ang kanilang talento, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan ng kaalaman na nanggagaling sa iyo at bigyan ng kalusugan ng kalakasan ng pangatawan at i-bless mo po ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa aming mga Bible study, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay patuloy na ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na nahayag, patuloy na naibabahagi, Panginoon, hindi lamang ang aming mga kapatid, Panginoon, kundi maging ang mga bumibili, Panginoon, na nagiging parokyano ng aming mga kapatiran, Panginoon, sa tindahan ni Sister Yolitan, Panginoon, gayon din sa kanyang parlor, Panginoon, ng mga customer, Lord, na nakikinig din sa pagtuturo ng iyong lingkod, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, ay hindi lamang ito napakinggan nila, Panginoon, kundi ito ay magamit din nila, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay tunay na lumakad sa katotohanan at maniwala, manampalataya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbabago, Diyos na nagliligtas ng kaluluwa. Salamat po, Panginoon, at pagpalain mo po ang bawat mga nakikinig, Panginoon, ang bawat na mga kapatiran namin ito, Panginoon, patuloy na ikaw po tumugon ng kanilang mga kailingan, Panginoon. Lord, we thank you so much. Dalangin din po namin ang aming missionary, Panginoon, si Pastor Olan, Panginoon. Lord, alam ko na meron ka pang plano para sa kanya, Panginoon. Alam ko na may nihanda ka na isang na lugar, Panginoon, na pagdadala mo sa kanya, Panginoon, upang may pangaral at may pahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon, na katulad ni Apostol Pablo, Panginoon, na hindi niya ikinaiya ang iyong salita upang ipangaral, Panginoon, sapagkat ito ang salita mo, Panginoon, ay andito ang kaligtasan, andito ang tunay na katugunan, Panginoon, sa lahat ng aming mga dalangin. Kaya Lord, gamitin mo po siya, Panginoon, sa kanyang mga pupuntahan, Panginoon, ay maging pagpapala po siya, Panginoon, na maibahagi niya ang iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po ang aming financial statement, Panginoon, ng Balot Christian Church.
Lord, Ikaw ang aming the great provider, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung ano ang aming mga pangangailangan pa, Panginoon, sa bawat ministry ng iyong iglesia na ito, Panginoon. Lord, Ikaw ang patuloy, Panginoon, na tutugon na lahat ng aming mga pangangailangan. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At lalo, Panginoon, magagamit ito sa patuloy na nais mo, Panginoon, na may palaganap ang iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na angkin namin, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na patatatagin, Panginoon, ang aming financial statement, Panginoon. Salamat po sa mga tao na ginagamit po, Panginoon, para kami, Panginoon, ay matulungan, Panginoon, sa financial ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Lord, we thank you so much. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo po aming Panginoong Hesus. Amen. Hello. Patuloy po, Ama, ang aming pong paglapit sa inyong banal na harapan. Aming pong itinataas sa oras na ito ang aming pong mga kapatid, o Diyos, na may mga sakit at karamdaman. We pray po, Panginoon, andyan po ang aming pong mga senior na nagme-maintenance. We pray po, Panginoon, patuloy na inyo nga pong alalahanin ang aming pong mga senior. We pray po, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan, medical. Dalangin po namin na inyo nga pong tulungan sila sa mga probisyong kanilang kailangan. And we pray din po, Panginoon, andyan po ang kapatid na Paul, na Yao. We pray po, Panginoon, yung patuloy na yung recovery po sa kanyang karamdaman. We pray po, Panginoon, na tulungan mo siya at ganun din para po sa kanyang pamilya. Dalangin po namin na ikaw, O Diyos, ang siyang tunay na aming Diyos na manggagamot at tunay na Diyos ng kagalingan ng bawat isa. At patuloy namin din tinataas ang kapatid na Neil. Ikaw ang patuloy na gumabay sa kanya at patuloy na magbabalik ng kanyang kalakasan, O Diyos. Na tunay nga, O Diyos, kami ay nananalig na ikaw ang magbibigay ng sapat na kalakasang physical, O Diyos. Magpanumbalik ng kanyang physical na kalagayan, O Diyos. Dalangin ko nga, O Diyos, yung mga pangangailangan din niya financially at yung medicine niya. We pray po, Panginoon, na ikaw ang siyang kikilos sa mga bagay na ito upang siya po ay patuloy na maranasan niya ang iyong kabutihan, yung kagalingan po para sa kanyang physical na kalagayan. At patuloy mo siyang patatatagin at sa kanya pong paglilingkod sa iyo, O Diyos, ang kanyang buhay ay patuloy mong pagyamanin, pagpalain kasama ng kanyang pong pamilya. Patuloy na ikaw ang gagabay sa kanya at sa kanyang asawa, sa kanya pong mga anak, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sapagkat sila ay patuloy na nagpapagamit sa iyong gawain. Patuloy mong pagpalain po ang kanyang pamilya. Dalangin ko rin, O Diyos, si Ashley Cantilero na nakakumpine ngayon sa hospital para po sa yung lungs treatment po niya. We pray po, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos po sa kanyang kalagayang ito. Dalangin po namin ang mga provision na kanila pong kakailanganin. At dalangin ko nga, O Diyos, na tulungan mo siya na manalig sa iyo na tunay na anuman po, O Diyos, ang kalagayan niyang physical na ito. We pray po, Panginoon, ang kagalingan pa rin, O Diyos, na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay. Ikaw, O Diyos, ang siyang kikilos at magbibigay kagalingan po, O Diyos, sa kanyang karamdamang ito. At dalangin po din namin yung mga financial assistance na kanyang kailangan sa hospital. We pray po, Panginoon, yung provision ay inyo nga pong ipagkaloob sa kanyang mga pamilya. At dalangin na rin po namin, O Diyos, yung aming pong mga kapatid pa, O Diyos, na patuloy na
dumaranas ng sakit at karamdaman sa mga oras nito. We pray po, Panginoon, kay Brother Boy, yung kanya pong paa, ay we pray po, Panginoon, ng dalangin po namin ang kagalingang nagmumula sa iyo. Tunay na tulungan mo siya na makarecover at tunay na maibalik yung kasiglahan at kaayusan ng kanyang paa, o Diyos, na ito po ay maging daan, o Diyos, upang siya po ay makakilos ng maayos, tunay na makapagtrabaho ng maayos, at higit sa lahat, o Diyos, ay patuloy na magawa po niya, o Diyos, ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Dalangin din po namin, o Diyos, yung amin pong patuloy na mga senior din po namin. Andyan si Ate Shirley, ikaw ang patuloy na tutulong sa kanya. Yung kanya pong allergy sa balat, we pray po, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpapagaling sa kanya. At ganun din, o Diyos, andyan po ang iba pa naming mga senior na ikaw ang patuloy nakikilos sa buhay nila. Tatay Boy, sa kanyang asawa, we pray po, Panginoon, kay Nanay Tess, ikaw ang patuloy na tutulong, o Diyos, sa mga pangangailangan nilang physical, yung kagalingan physical po, o Diyos, yung kasiglahan ng pangangatawan. We pray po, Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Ikaw, o Diyos, lamang ang tunay na makapagbibigay ng tunay na kagalingan sa mga kapatiran ito, o Diyos. Sa iyo po namin itinataas ang lahat-lahat, at patuloy kami na nananalig na ikaw ang aming Jehovah Jireh, na patuloy na nagpo-provide. Ikaw ang aming pong Jehovah Shammah, O God. At tunay nga salamat sa iyong kagandahang loob at patuloy na paglingap sa buhay ng iyong mga anak. At lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Patuloy kami na dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, at dalahin niya namin ang aming pong mga misyonero na mahayo sa mga lugar kung saan sila ay nakadestino, gaya nila Pastor Jojo Manzano, Pastor Orlan, at iba pang mga kasamahan namin na mga naka-assign sa mga lugar kung saan sila, Panginoon, ay inyong tinawag upang sila ay maganda, mag-prepare at magturo, magsanay, mag-disciple ng mga bago at mga batang misyonero na sasabak sa gawain ng pagmimisyon. Salamat, Panginoon, sa buhay at tilakasan na patuloy niyong pinagkakalob sa kanila, sa pag-iingat ninyo at sa patuloy na pagpapala na iginagawad sa kanila. Kayo po, Panginoon, nawa ang siyang patuloy na mag-bless sa mga lugar kung saan sila ay nakadestino, gaya nila Pastor Jojo Manzano at ng kanyang mga kasama, kung saan sila ay nagmimisyon sa ibang mga lugar gaya ng Nepal, ng Cambodia. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa gawain, at patuloy kayo, Panginoon, na mag-train ng mga bago at mga batang misyonero upang sila, Panginoon, ay maging kasama at kamanggagawa namin para sa gawain ng paghahayo ng pagmimisyon. Salamat din, Panginoon, sa mga tulong pinansyal, sa mga patuloy na nagiging kabahagi sila para sa gawain ng pagmimisyon sa pamamagitan ng mga pinansyal na tulong. Salamat sa mga kamay na handa na magkaloob upang maging kabahagi sila sa gawain ng pagmimisyon. Gayon din, Panginoon, sa mga naglalaan ng oras at panahon para sa pananalangin upang ang gawain ng pagmimisyon ay humayo, sumulong at maging epektibo para sa mga tao na makarinig at sasampalataya at maliligtas. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ginagamit ninyo para ang mga misyon ay maging epektibo para sa lahat. Gayon din, Ama, nalapit namin sa inyo ang mga mananampalatayang Kristiyano sa buong mundo, lalo na sa mga
lugar na pinag-uusig ang mga Kristiyano, sa mga lugar kung saan ang mga mananampalatayang Kristiyano ay ipinabibilanggo, ginigipit, ang iba ay pinapapatay, sa mga bansang Muslim, sa mga bansang Islam, sa mga bansang Buddhist, sa mga bansang Hindu, sa mga bansang komunista, na ang pangangaral at paghayo ay pinagbabawal. Dalangin namin ang patuloy nyo na pag-iingat sa kanila at pagpapalakas sa kanilang pananampalataya upang maging matibay sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo. At magpatuloy, Panginoon, kung ano ang inyong iniatas sa kanila na tungkulin upang sila, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa pagpapatotoo at sa pagtuturo ng iyong mga salita. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga mananampalatayang Kristiyano na nagigipit, iniipit, ang iba'y kinukulong, ang iba'y pinapapatay sa mga bansa na gaya ng North Korea, ng Somalia, ng Nigeria, at sa iba pang mga bansa na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangaral at pagtuturo ng iyong mga salita. Kayo naman po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa mga mananampalatayang Kristiyano na naroon. Alam ko po na meron kayong layunin kung bakit ninyo sila inilagay sa mga lugar na yon, upang ang iyong pangalan ay maihayag, maitanyag, at ang papuri at pagluwalhati at pagsamba ay sa iyo lamang maipatungkol. Ganyan din naman, lapit din namin ang aming mga kapwa manggagawa na dumarating sa punto ng kanilang buhay, pagpapastor, pagiging manggagawa ay tinatabangan na sa gawain. Ang iba ay umaayaw na o nagkukwit na sa ministry. Iba ay na-burnout. Ang iba ay na-discourage. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na humimok sa kanila at magpalakas. Patuloy niyo sila, Panginoon, na akayin muli sa gawain upang patuloy na maging kagalakan nila ang ikaw ay paglingkuran. Kayo nawa po, Panginoon, ang kumausap sa kanila at tumulong sa anumang mga problema na kanilang kinakaharap. Iba't ibang mga kadahilanan, marahil problema sa pinansyal, problema sa pamilya, problema pang personal, o kaya ay may mga iba't ibang kadahilanan na nagpapahina sa kanilang pananampalataya. Kung bakit ang iba ay umayaw na sa gawain. Kayo po, Panginoon, ang kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga problema. Kayo po, Panginoon, ang tumulong sa kanila. At muling ibalik ang sigla ng paglilingkod upang makamit nila ang kagalakan at ang katapatan na ikaw ay kanilang mapagsilbihan. Kayo nawa po, Panginoon, ang kumilos at gumawa ng mga paraan. Kumausap ng mga tao upang sila ay muling mapasigla sa gawain. Salamat, Panginoon, sapagkat nalalaman nyo ang aming mga puso na kung minsan sa aming ministry ay dumaranas din kami ng mga problema, mga kalungkutan na hindi marahil na nalalaman ng ibang mga tao. Subalit kayo, Panginoon, ang nakakaalam nito, kahit sa inyo lamang kami lagi na nagtitiwala, ipinapaubaya sa inyo ang lahat ng mga pangyayari, mga sitwasyon. Ang aming puso ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga salita, ang aming mga kilos, ang mga gawa, maging ang aming mga pag-iisip sa inyo namin, Panginoon, lahat ito ay pinagkakatiwala. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging maalab at masigla sa paglilingkod sa inyo. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong dalisay, puso na handang sumunod sa lahat ng mga ipinagagawa ninyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa inyo ng buong puso, ng may buong katapatan at may buong kagalakan.
Sa mga sandali rin ito, Ama, nalapit po namin sa inyo ang mga membro ng pamilya ng Balot Christian Church. Salamat sa pamilya na kayo ang author nito, ang may akda. Salamat sa aming mga tatay na patuloy nyo na pinalalakas ang kanilang pananampalataya. Bilang mga haligi ng tahanan, patuloy nyo sila, Panginoon, na patatagin at pagtibayin sa kanilang pananampalataya upang sila ay maging mga huwaran sa loob ng tahanan, mga iginagalang ng kanilang mga anak, minamahal ng kanilang mga asawa, at patuloy na kayo ang magbibigay sa kanila ng katatagan upang mapangunahan ang tahanan bilang mga pastor sa loob ng tahanan, mga pangulo sa loob ng tahanan. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpapalakas sa kanila at magpapatibay sa kanilang pananampalataya sa iyo. Sa kanila pong pang-araw-araw na paghahanap buhay, patuloy silang iingatan, ilalayo sa mga tukso, sa mga disgrasya, at sa kanilang pag-uwi galing sa trabaho, dala ang mga tinapay, ang pagkain, pera, para sa pangailangan sa loob ng tahanan. At kayo po, Panginoon, O Diyos, ang siyang laging magbibigay sa kanila ng karunungan kung paano nila mapapangasiwaan ang kanilang mga sambahayan. Gayon din, nilapit namin ang mga ina na siyang ilaw ng tahanan. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat sa kanilang pagiging tanglaw sa loob ng tahanan. Sa mga salita mo na nakapapakinggan, natututunan. Salamat, Panginoon, salamat sa mga pagtuturo mo. Salamat sa mga salita na kanilang natututunan. Kayo po, Panginoon, ang nila ng pag-iingat upang ang iyong mga salita ay nilang maisabuhay. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga nanay na ang mga ilawan ay patuloy na maglumiwanag sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa mga pagtuturo mo upang ang aming mga nanay ay maging kagamit-gamit sa loob ng tahanan. Ang mga ilawang ito ay maging gabay at patnubay para sa kanilang mga anak sa pagpapalaki, sa gabay at patnubay ng iyong mga salita, ay matutunan nila ang mga tamang aral para sa iyong paglingkod sa iyo. Gayon din, Panginoon, sa aming mga single parent na naghahanap buhay mag-isa para sa kanilang mga sambahayan, sa pangailangan sa loob ng tahanan. Patuloy kayo, Panginoon, na mag-iingat sa kanila, sa kanilang pang-araw-araw na paghahanap buhay. Kayo ang maglalayo sa kanila sa mga disgrasya at sa araw-araw na kanilang pagbabiyahe. Patuloy kayo na mag-iingat sa kanila at ilalayo sa mga malalaking suliranin sa buhay, ilalayo sa mga malalaking karamdaman. Ganyan din ang aming mga anak na siyang mga palamuti sa loob ng tahanan, na patuloy kayo, Panginoon, na magbigay sa kanila ng mga magagandang asal, mga kapuri-puri, na mga masunurin sa kanilang mga magulang, sa mga nakatatanda sa kanila, at patuloy kayo na magpapalakas sa kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karagdagang karunungan at kaalaman mula na manggagaling sa iyo at kasipagan sa kanilang pag-aaral, na matapos nila, Panginoon, ang kanilang mga kurso at ang mga pangarap nila ay maging matagumpay. Gayon din, Panginoon, sa gawain sa loob ng tahanan, maging mga masisipag na tumutulong sa mga gawain sa bahay. At kayo po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng kalakasan at kagalakan na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng pagdalo sa iglesia, sa mga gawain ay makibahagi sila,
at makamit nila ang kagalakan na ikaw ay kanilang mapaglingkuran. Salamat, Panginoon, sa bawat membro ng pamilya na kayo ang nag-akda upang ipakilala ninyo ang inyong mga katangian sa pamagitan ng aming mga tatay, ng aming mga nanay, ng aming mga anak. Ang pag-iibigan sa loob ng tahanan, ang pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagtutulungan, at lahat ng mga katangian na aming nakikita sa loob ng tahanan, nagpapahayag na iyong kagandahang loob, ng iyong kabutihan at ng iyong pag-ibig. Ama, may mga iba't iba kaming mga panalangin at kahilingan. Salamat sa mga dasal na mga nakamit namin, sa mga tugon, sa mga kahilingan. Salamat sapagkat kayo ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalakan upang ang aming mga kalumbayan at kalungkutan ay maibsan sa pamagitan ng mga panalangin na may daing, ang aming mga kahilingan na natugon. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa aming mga buhay, na ang aming mga panalangin ay iyong tinutugon. Subalit sa mga panalangin na nangangailangan pa ng paghintay, kami ay nagtitiwala na sa tamang oras at panahon, ito ay inyong ibibigay at pagkakaloob. At sa mga panalangin na hindi ninyo tinugon, marahil ito ay para sa ikabubuti naming lahat at nalalaman namin na kayo ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan. Ama, dalahin din po namin ang aming kapatid na Sister Juliet na sumasakit ang balakang, marahil ay dala ng mga pagod at mga mabibigat na dalahin o kung ano man ang sanhi nito kung bakit ito sumasakit. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kalunasan at ng maibsan ang sakit na ito. Kayo po, Panginoon, din ang siyang magbigay sa kanya ng kalakasan na magampanan niya ang kanyang tungkulin sa paggawa sa bahay, sa pag-alaga sa kanyang apo, at sa pag-aasikaso sa loob ng tahanan. Salamat sa buhay ni Sister Juliet na kayo, Panginoon, ang patuloy na nagpapalakas sa kanya. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na bagamat may mga problema na kinakaharap, ay nariyan ang iyong pagtulong, pag-ingat at pagkalinga. Sa aming patuloy na pagsabak sa mundong ito, kagalakan namin na ikaw ay aming mapaglingkuran sa kabila ng mga problema na dumarating sa aming buhay. At salamat sapagkat kayo, O Diyos, ang siyang tumutugon sa aming mga panalangin at mga kahilingan. Kaya't ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo ay kulang ang mga salita upang ito ay aming sambitin, sapagkat napakabuti niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga panahon na kami ay nalulungkot, nariyan ka upang kami ay pasiglahin, para kami ay bigyan ng kagalakan. At sa aming mga panahon na kami nanghihina, nariyan ka upang kami ay palakasin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit patuloy kami, Panginoon, na magtitiwala sa iyo, maglilingkod, at ikaw lamang ang aming sasambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat, Panginoon, sa ministry ng pananalangin ng bawat isa sa amin ay maging kabahagi sa pananalangin sa iyo. At ang dalangin nga po namin ang inyong patuloy na pagpapala sa bahay, sa bawat isa sa amin. At kami, Panginoon, ay nagagalak na sa bawat
ministry na inyong binibigay sa amin, kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa inyo upang ang aming kagalakan at ang aming katuwaan at pasasalamat ay sa inyo lang namin maibigay sapagkat kayo ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng mga papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ama, sa amin po pasamantalang paghiwa-hiwalay sa gabing ito, kayo po, Panginoon, na mag-ingat sa amin, baunin namin ang inyong pag-iingat, iwan sa lugar na ito ang inyong kapayapaan. At sa aming mga kapatiran na nakantabay sa online streaming, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy naming taglay sa maghapong paggawa sa aming pansamantalang pamamahinga at pagtulog. Samahan nyo kami para sa kinabukasan, sa aming paggising, taglay ang buhay at lakas, ay aming pagdilingkod dito sa iyo na may pagpupuri at may pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Bukas po ay maaga tayo para sa ating sama-samang pagsamba.